Sparkles baby. Your baby. Matapos ngang matuklasan ng lahat na si Jericho pala ay nabibilang sa mga palasyos, hindi siya lubusang naging masaya, lalong-lalo na hindi lahat natutuwa sa presensya niya at sa kanyang pagiging palasyos. Itong si Aurora na kahol ng kahol, hindi niya matanggap na isa na namang utusan ang magpapakilala bilang palasyos. Kaya sa sobrang inis niya, sinabihan niya itong si Sam na maigi umano na magpa-DNA test na siya sa lahat ng kanyang mga staff kasi pakiramdam niya linggo-linggo ay may nagpapakilala na isang palasyos. Samantala, sinabi naman ni Sam sa kanyang mama Aurora na bakit tela hindi siya natutuwa na may bago silang kamag-anak. Sinabi ni Aurora diretsahan na wala umanong mas excited at mas natutuwa siya kundi ang i-announce na anak ni Paco. Ito nga ang anak niya. Ayaw niya na may ibang magpapakilala na palasyos. Malinaw na ito nga si Aurora ay talagang ganid sa kapangyarihan. Gusto niya siya lang ang mas may karapatan as mas makapangyarihan, kung kaya't inaasahan nga niya ang anak nitong si Sam na makakatulong sa kanya, lalo't unti-unti na ngang nawawala ang mga lalaking palasyos. Hindi rin siya papayag na ang isang bastarda ay basta makapasok sa kanyang teritoryo. Samantala, ang hindi alam ng lahat ay meron talagang lihim itong si Jericho, kung kaya't naroon siya sa palasyo ay may iba siyang motibo. Kung yun ay matuklasan kung anong nangyari sa kanyang amang si Rodolfo, dahil ang balibalita ay natagpuan na lamang ang bangkay nito na lumulutang sa ilog. Kung kaya't yun ang gusto niyang malaman, kung sino nga ba talaga ang pumatay sa kanyang ama. At nang matapos nga niya makita ang kabaong ng kanyang ama na wala naman palang laman, nagdududa siya na maaring buhay pa nga ang kanyang ama. Kaya hindi pa tapos ang kanyang misyon sa loob ng palasyo. Sasamantalahin niya ngayong alam na ng lahat na isa siyang palasyo, ay paninindigan na nga niya. Samantalang itong si Galvan ay excited na excited. Agad-agad ay pinatawag na nga siya upang kuhanan ng litrato sapagkat magpapatawag na ng conference upang i-announce nga sa publiko na si Jericho ay nabibilang sa palasyo. Hindi naman nagustuhan itong si Aurora. Galit na galit siya. Sinibihan pa niya at inunsulto pa niya itong si Jericho na bakit siya ipakilala at isa lamang siyang bastardo, isang utusan, at mamamatay din siya na utusan din sapagkat ganun siya lumaki bilang utusan, kung kaya't hindi matanggap nitong si Aurora. Ang katotohanan ay talagang napakasakim nitong si Aurora. Hindi niya gusto na may ibang papalit kanino man, maging kay Basil at kay Paco. Ang inaasahan lang talaga niya ay ang anak nitong si Paco. Hindi lamang nakaimik itong si Jericho, subalit sa loob ng kanyang puso ay nasasaktan na siya ng husto. At nang naroon na nga siya sa kanyang kwarto ay nagmumukmuk siya at nakaisip siya na bakit ganun na lang ang turing ni Aurora sa mga bastardo. Habang siya nag-iisip, hawak-hawak niya ang patilim, kung kaya't napapaisip tuloy ang madla kung sino nga ba si Jericho. Siya ba ang pumatay kay Peter at sa mga ilang palasyos na bigla na lamang namamatay? Maya-maya pa nga ay magugulantang siya dahil bigla na lang darating itong si Rebecca upang tanungin kung okay lang ba siya dahil nakita nga niya ang mga reaksyon nitong si Aurora. Sinabi nito na pagpasensyahan lang si Aurora dahil darating din ang oras na tatanggapin din siya. At para nga kumalma ay sinabihan niya itong si Rebecca na huwag siyang mag-alala sapagkat okay lang siya at ayos lang siya. Ang gusto niyang gawin ay lumabas na muna saglit dahil may alam siyang magandang lugar na pwede nilang puntahan na sila lang dalawa. Maya-maya nga habang kukunin niya ang sapatos ay mapalingon-lingon naman itong si Rebecca at makikita nga niya na tela may sapatos sa ilalim at meron nga ang batball base. Sinasit up na nga kaya itong si Jericho nitong si Aurora dahil hindi niya kakayanin na may ibang palasyos ang magpapakilala.